Mm. Alam ko na maraming nakaka-relate sa inyo sa timbang ito. Alam nyo nung araw, 90s until 2000s, ganon. So, gaano nga ba karaming lechon ang ating alam sa Pilipinas? Ayan, may dugo-dugo pa. Ah! Mainit-init pa. Pero hindi, galing sarap ito. Well, anyway, my background is rice field, but I'm still in my yard, okay? So, 1 yard. So, gagawin natin ay titila-tila rin muna natin to. Hiwain natin into sizes kung ano yung ating preferred size sa ating gagawing, you know, baboy na naman. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck. At itong isa naman to, walang buto, mas madaling hiwain. Yan. Anyway, itong baboy na to, fattener lang to kung tawagin na. Ito yung mga binibili sa palengke na 4 to 5 months old na mga baboy. When we're going dancing, my heart starts beating when my headlights shine. Actually, maganda yung nakuha akong belly ng baboy. Pag sinabing belly, syempre may utong. Ayan, oh. Utong, ha? Walang mali siya, utong. So, pag sinabing belly ng baboy, expect natin yung layering of meat and fat. Ano sila? Ano tawag doon? Nalimutan na. Yung magkakapatong, tapos haling-hina, kumbaga. Tapos, sa gitna niya, may lamad siya, and then, yung pinakadulo, syempre, yung skin niya, yung matigas. Ito yung... At yun ang magbibigay eksena sa ating episode ngayon, yung crispiness ng lechong kawali. Alam ko na marami sa inyo nakaka-relate sa timba na to. Itong, ano ba tawag dito? Happy time, ayan. So, let's say for example, 90s, 2000, ayan, nung bata ako that time. Sikat na sikat ako dahil hindi sa loob ng, o yung content niya, dahil sa mismong timba. Very classic to timba na to. At alam nyo, napakatagal na itinatagal nito. Hindi siya nagagapok o narurupok. Itong happy time. Actually, ang paborito ko sa content, yung mismong tinapin to, yung sugar wafer yan. Malutong. Agaw-agaw kami magkakapatid pag binuksan na ng nanay namin itong happy time to. Assortment. Classic. Ay, tuyo na yung lupa. Ay, bumaon. Baratain ko muna. Nabangusin natin to kasi masyadong mataas itong tungko. Kaya ina-adjust natin. Ayan. Alright. Okay. Konti pa. Tigas ang ulo eh. Liz. Ay. Ay. Hindi ako makashoot ngayon ah. Wala nga. Wala sa practice. Ayun. Oh. Shooter na. Yeah, ito muna gagamitin natin pamparingas itong mapapayat na mga kahoy. Isip muna dyan kawan na italyase. Balak eh. Site, it's 1 yard. Hoy, ito ka na naman ha. Cookie, nakakaamay ka na naman ng lalaklakin ha. Pa, tuloy post bro.
Nautusan lang. Kaya, ka. Halika, baby. Ay, ka. Tama, pag walang reward. Oh, tanga na. Ayan, como dito nanggagaling yung hangin sa silangan. Huwag nating kontrahin. Ayan natin kung saan siya papunta. Napaso din ako ng bagyanay na. Oh, ayan. Itong amihan na to Sisihin mo yung hangin. So habang pinapaliyab natin to, o pinaparingas, kumuha tayo ng mas malaki pang mga logs o firewood dito sa imbakan natin ng gatong. So actually, I have explained already the meaning of paringas. So pag sinabing paringas, you're just starting out burning the wood or firewood. Yan, tukuhan natin. Ayan, malaki na siya. Oh, lakas ng hangin. Grabe siya. Bilis maubos ng apoy. Yan itong mapapait na kahoy. Ito, ilalagay natin mamaya. Mas malaki pa. Para nasa ganoon matagal-tagal siyang maubos. At syempre, walang basagan ng trip. Aji. 1 teaspoon. Yan. Simpleng pampalasa lang natin. Hindi komplikado. Very simple. Ay, paminta pa pala. Masarap to Yan, kahit paano naman siguro nakatulong sa lakas ng hangin. Nakatulong ang malakas na hangin sa pagpigil sa pag-ihip ng apoy. Basta yun Sana natawa rin kayo o napatawa kayo. You know, when I was filming this, this has no edit, no take two, no script, just straightforward talking. Kumbaga, dire-diretso lang kung ano masabi ko. Okay. Muntik na maubos yun sa bawa o yung tubig. Lambot na siya actually. Pinas tayo. Sa oras ko lang siya pinakulaan. Di tulad nung nakaraang niluto natin o yung episode natin na bagnet, yung chicharong bagnet, ay mahigit 2 oras natin pinakulaan. Pero ngayon, okay na yan siguro. Lechong kawali naman Take me to the ruins, aquifers and springs. So habang pinapakuluan natin yan, so let us discuss ano ba kailangan nating temperature sa mantika bago natin lubog. So sabi daw, ang boiling point ng oil must be heated up to 200 degrees Celsius. Nang sa ganun ay pag tinalbog natin yung ating lechong kawali, malutong na malutong agad yung kalalabasan, hindi malabsa. Ayan. So gaano nga ba karaming lechon ang alam natin sa Pilipinas na niluluto? Sa isa sa mga kilala nga na yung tinatawag na Cebu lechon. Meron pa tayong tinatawag na lechon ng Quezon City, doon sa Laloma, dami doon. And then ano ba yung mga uri? Meron tayong lechong bagnet, lechong kawali, and that is what we are trying to cook right now. Naku, yung matika natin, kumukulo na. Okay, lechong kawali to Hindi lechon na ilalagay sa uling. Kawali.
Alam niyo yung mga chances talaga na maaaring pumutok ka. At kaya kanina nga naputok tayo. Buisit. Kaya wala ko ng panangga. Ay nako. Pero last time that I cooked bagnet in my previous episode, wala siyang putok dahil lubog na lubog sa mantika. Eh ako, I don't know the factors where kung bakit hindi pumutok nakaraan. Pero ngayon, grabe. Pero gano'n pa man din, lagi tayo naka-backup sa ganito. Baka nga pumutok. Kaya nga, ito. American Captain. Ay, Captain America pala. Bilingin na natin. Tikman na natin. Perfect. Pinakamasarap na sausaw dyan, siyempre. Ang Tomas. Try natin. Tagal na to ah. Bata pala ako, Bimong Tomas na. Sarap. Ayaw sa pang Tomas ah. Itong kawali ah, not broiled pork. Pagka nga naman ganito yung ambience ah, hindi ka maparami ng kain. And there you have it. Isa na naman putahe ang ating luto. And this is lechong kawali. Tao ni 1 year. Subscribe to my channel. Thanks for watching.